Panginoon, maraming salamat sa hapon ito. Salamat sa muli kayo gumawa ng kaparaanan. Para kami ay makapag-trip Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. And tuloy Panginoon na pinagpapasalamat namin ang bagay na ito. Ibig ko lang sa inyo sapagkat kayo yung patuloy na kumikila sa buhay ng bawat isa sa amin. Oo ka, it is an opportunity to argue Panginoon sa akin. And even Panginoon sa aming mga kasama na may mga ginagawa ngayon Panginoon, yung mga kanya-kanyang kaabalahan sa kanilang mga buhay. We pray, Father, na kung ano man Panginoon yung kanilang pinagkakaabalahan sa oras na ito, ay kung paano nyo kami sinasamahan sa meeting na ito, sa aming mga screen, Panginoon. Ganun din dalangin namin na samahan ninyo ang aming mga kapatid na may kanya-kanya mga aktibidades ngayon, Panginoon, na pinagkakaabalahan. Alam namin na ito ay sa ikatataas din ng inyong pangalan. Kaya pinadalangin na. Kaya ang lahat ng ito ay ang salamat. Patuloy na kami gabayan. Kayo ang patuloy na magbigay ng mga salita na aming kung ano, mga salita, Panginoon, na nais ninyong madala-dala namin, may apply namin sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa inyo namin pinagkakatiwala, higit sa lahat, pinagkakatiwala ang oras na ito at kung anong, Panginoon, ang inyong mga gagawin pa sa mga susunod na oras, Panginoon, sa inyong mga buhay. Sa inyo namin pinagkakatiwala. At ang aming sa dalangin. Amen. Let's read about 2 Corinthians 5:16. Sabi dito, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siya ang gayon. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yet though we have no prize after the flesh, yet now henceforth know me no one. Alright, sa other version ang sabi, so from now on we regard no one from a worldly point of view. So itong scripture na to, dito ko kukunin yung ating magiging title or text hapon ito. Yung ating identification. What is our identity? Ano ba yung ating identity? No? Sino ba tayo sa Panginoon? Sa harapan sa ating Panginoon. So sabi nga na sa 16, again, sa other version. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, that the old has gone, the new has come. Napakagandang talinghaga mula kay Paul, na sinabi niya nung matanggap niya ang ating Panginoon, ang sinasabi niya dito ay inalis na yung mga panlasang makamundo. Kaya sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, kung tayo daw ay kay Kristo, ay tayo ay bago ng nilalang. When you say bago ng nilalang, mga kapatid, ito ay merong transformation ang nangyari sa buhay ng isang tao. No? He is a new creation. Para tayong, alam mo yun, yung old nature natin, yung pangit na mga gawain natin, ay pinalitan ng Diyos, binago ng Diyos. So, that's our text or our scripture for this afternoon sa title na Identification. Alright. Sabi nga gano'n, ano ba ang identification? So, alam niyo, napaka-importante ng ma-identify tayo na tayo ay mga Kristiyano. Kasi may mga panahon tayo, pagka baby Christian pa tayo sa Panginoon, talagang ikinahiya mo ang Panginoon, kinahiya mo ang dasal, parang ayaw mong ma-identify na ikaw ay Christian, ikaw ay born again, marunong ka mag-pray. Ayaw mo yun, di ba? Kasi something inside of us, parang merong hihyapan, nag-aalit pa. Pero, you know what, pagka nagmamature tayo sa Lord, nagmamature tayo sa salita, andun din yung boldness natin, di ba, tutulungan tayo ni Lord na maging, alam mo yun, encourage na tayo na huwag natin ikaya yung alpha. Sabi ng dictionary about identification, sabi ng ganun, the set of behavior or personal characteristic by which an individual is recognizable as a member of a group. The distinct personality of an individual
regarding as a persisting entity, individuality. Tayong mga tao, gusto natin meron tayong sariling identity. Like for example, si Pastor James, no? High school pa lang tayo, nakikita na natin siya na magpapasok ko. So, na-identify na siya doon. Diba, dati ako diba, yung testimony ko, parang ang kulit lang natin, Brother James, diba? Parang Christian ako, pero minsan pag nakakasama natin yung mga talagang nandun din tayo sa kasiyahan. Pero, you know what, sabi ko as a process, ang paglago naman sa Panginoon ay patuloy, no? Ang ganda nga ng tema ni Brother James, sabi niya, kailan ba tumigil ang Diyos sa paggawa? So, totoong hindi tumigil ang Diyos sa paggawa, no? Sa ating mga buhay. And then another meaning ng dictionary, condition or character as to who a person or what a thing is, a case of mistaken identity. Alam nyo, sa panahon natin, may tinatawag tayong yung crisis ng identity natin. Di ba? Masakit man isipin, di ba? Pati yung gender ng mga tao sa panahon natin, hindi na nila alam kung ano sila. Hindi na lang tayo magbabanggit, di ba? Pero, tinan mo, di ba? Ang group ng Bible, tayo tinawag niya, di ba? Tayo tinawag niya upang maranasan natin ang biyaya ng Panginoon. Pero, ang mga tao sa labas, sa mundo, sinasabi natin, halos hindi, para lang makilala sila, para maging sikat sila, para maging kakaiba sila, gagamitin nila yung mga kung ano nilang bagay para makilala sila. Pero alam natin yan, sabi nga ni Pablo, nung makakilala na tayo sa Panginoon, inaalis na tayo doon sa lumang pagkatao. So, makikita natin dito, yung identification ay may malaking kinalaman sa salvation natin. No? Sa kaligtasan natin, sa pagtanggap natin sa Panginoon. Kasi kung hindi ka ma-identify na true worshiper, hindi ka ma-identify na true Christian, hindi ka ma-identify na ikaw ay follower ni Christ, di ba? Paano ka mag-lead ng isang sabi na natin, group or what, di ba, na ililid mo? Kung hindi mo makilala kung sino ka mismo. So, malaking kinalaman na dapat unang-una tayo, no, individual, ma-identify natin kung saan talaga tayo. Kung sa Panginoon ba tayo or sa labas. Yan, actually, yan naman ang struggle ng mga kabataan, mga tao sa panahon. Pero alam niyo ba, kapag winwork out natin ito sa Panginoon or sa tulong niya, so, andun yung mercy ng Panginoon, grace ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Alam niyo yun, talagang lumabas doon sa mga worldly things. May napanood nga ako, kilala niyo yung mga artista, di ba? May mga tumatanggap naman talaga sa Panginoon. Sabi niya, ang laki ng temptation, pero when you have a relationship with God, talagang tutulungan ka ni Lord, umalis ka doon sa ganung classic uri ng pamumuhay. No? Kaya, ang dapat, no, sabi ni Pablo, kapag tayo ay nasa Panginoon na babaguhin niya tayo, He is yung new creation, o tayo na ay bago nila. So, malaking kinalaman o factor na dapat ma-identify muna tayo sa Panginoon o anak pa tayo ng Panginoon. Another definition ng dictionary, the set of behavior, binasa ko na pala ito kanina. Sorry. Yan. Di ba may mga tao, halimbawa, pag naliligaw sila, nasa na ba ako? Sino ba ako? Di ba? Kasi sa totoo lang, kahit mga Kristiyano nagkaroon tayo ng spiritual amnesia. Na minsan yung mga Kristiyano sa panahon, hindi nila masabi na sila yung Kristiyano dahil nalimutan nila kung sino talaga. Masakit man, no, ang katotohanan, pero dahil sa worldly things, nahihila yung mga taong gano'n. Pero alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon at meron siyang good news sa atin, no? Na kung makikita natin kung sino yung source of life natin na dapat natin puntahan, no? Or makikita natin ang katotohanan, sabi nga gano'n ng John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set us free. Napaka-ingham ng message na to na kapag nakilala natin ang katotohanan, sino ba ang totoo? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga niya, I am the truth, I am the way, the truth, and the life.
hindi makakaparating sa akin ng tao, di ba? Una, hindi siya dadaan sa akin. So, nakikita natin na nasa Diyos talaga ang pag-asa ng tao. Nasa Diyos ang kaliwanagan ng tao ay nasa Diyos. Kung makikita nilang, alam nila, masusumpuan nila ang ating Panginoon, makikita nila yung totoong identity nila. Determine kung saan talaga sila. Kasi merong sample sa Biblia, di ba? Hindi ko lang maalala kung saan to, na yung merong isang mangmang at isang matalino na nagtayo ng bahay sa batuan, yung isa naman nagtayo ng bahay sa buhanginan. At sabi ng gano'n, sa akin maalala, hindi ko lang maalala kung saan doon. Sabi nga, for everyone, this word of mine, and hindi na ilagay sa practice. Sabi niya gano'n, yung mga tao daw na naniniwala sa Panginoon, alam ang salita ng Diyos, pero hindi na i-put into practice. It's like a wise man, diba, sabi gano'n, at balikan rin natin muna, yung matalinong tao daw, marunong tao daw, silanggap ang salita ng Diyos, silanggap ang Panginoon. Sabi dito sa scripture, na para daw siyang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa batuan. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So sinasabi dito sa scripture na yung hindi naman ibig sabihin tumanggap mo ang Panginoon, tumalino ka or whatever. Alam natin ang author ng wisdom, author ng sabi ng James, diba, if we lack wisdom, hindi tayo ng wisdom sa kanya, sa ating Panginoon. Pero alam niyo ba, nagiging matalino tayo sa Panginoon, no? Dahil sa biyaya niya kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, sinupo natin ang ating buhay, at hinayaan natin ang Panginoon na siyang magpariobra ng buhay natin para daw tayong nagtayo ng bahay sa batuan. Na kapag dumating daw yung pamamalasa ng bagyo, ulan ay nandoon pa rin. In other words, matibay yung foundation. So, meron namang isang illustration na sabing ganon, na yung foundation niya hindi na-build sa matibay o concrete na foundation. Ang sabi ganon, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand, that the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his speaking, because he taught as one had authority and not as the teacher. May sinay si Lord doon na, di ba, yung mga tao daw na mangmang, alam nyo, hindi natin maiwasan. That's the reality sa panahon natin. Kapag masakit man at least the truth, kapag wala kang Kristo, wala kang Panginoon sa buhay mo, na maging yung mga decision making mo, maging yung mga yung kilos mo, gawa mo, ay hindi magpa-prosper. Ang sabi nga, parang tayo ng tahanan o ng bahay sa buhanginan na pag dumaan ng bagyo, mga problema, pagsubok na malasa, ayan, wala na rin tayo. Bakit? May hinang foundation. So makikita natin yung identity ng isang tunay na Kristiyano, nakabuild siya sa foundation ng ating Panginoon. So kayo sabi niya doon, kapag nakilala natin ang katotohanan ay siya magpapalaya. But think of it, sa panahon natin, sabi nila, where do most people get their identity? May mga tao na hanap nila yung kanilang sarili, yung kanilang pagkakilanlan sa mga bagay na makamundo. Like for example, sa barkada, kasi hindi ako pinapansin sa bahay namin. Hindi ako binibigyan ng atensyon sa akin, kaya pupunta sila sa barkada. Sama pa ang karamihan naman, pupunta sila sa pagkakabisi sila sa trabaho. Kasi doon nila pinapakita yung kanilang sarili, kung sino sila. Pero alam niyo ba, sabi nga lagi ni Solomon, at the end of the day, ang mga tao, dumadami, dumudunong ang karunungan, pero hindi nababawasan ang pagsubok, lalo dumadami rin ang problema. So, in other words, no,
Bakit? Dahil meron silang something na hinahanap na hindi nila makita. Wala doon sa barkada, wala doon sa salibutan, wala doon sa mga kanilang doon. At yung sinasabi nila, di ba, na doon nila nakikita yung tunay na katawagan. Bakit? Dahil na-influence sila, na-influencean sila ng mga bagay na yun. Pero alam nyo ba, ang hindi lang makita ng tao, kapag tayong mga tao ay makalapit sa ating Panginoon, which is yun talaga yung ating identification. Na sabi gano'n, okay, balik muna tayo doon sa mga bagay na makapundo. Sabi gano'n, bakit? May influensya sila kapag nandun sila, yung influensya nila, may influensya nila kung ano-ano, yung kanilang attitude mababago, yung kanilang action mababago, yun yung nagtatakip or i-make up ng kanilang buhay. Pero suddenly, ito, sad reality, at the end of ng road nila, no, napapagod sila. At sasabihin na naman nila, hanapin na naman nila kung sino talaga sila. Ang tanong nga natin sa hapon ito, no, as we go along, sino ba ang nag-i-influence sa atin ng madalas? Kapag ang barkada mo sa labas ay madalas, of course, yun yung makukuha mo, yun ka makakapag-gain. Pero alam niyo ba, sabi ng scripture, sabi ng Biblia, no, where does God want us to get our identity? Saan ba talaga gusto ng Panginoon makita yung pagkakakilanlan natin? Diba? Sabi ng scripture, the word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So, napakaganda no na ipapaalala sa atin na ang salita ng Panginoon ay ilawan sa aking paanan. Kasi ang tao, sanay tayo na lumalakad ng walang direksyon. Sabi ng iba, ay sana lang ako mapunta, ay sana lang ako nandoon sa makarating ako sa pupunta. Kaya nga, mga katulad sa panahon nila Moses, nagpaikot-ikot sila sa ilang. Bakit? Meron kasi silang hindi nakita or meron silang hindi nasunod sa nais ng Panginoon. Sa panahon ni Joshua, ilang ikot-ikot sila doon sa Jericho. Diba? Kasi, hindi nila kung anong talagang plano ng anong gusto ng nila. Pinapahiran nila yung makatao nila. Pero kung hintay nila ang sign ng Panginoon, signal ng Panginoon, salita ng Panginoon, diba? Hindi na sila tatayin. Kaya sabi ng Ephesians, mga kapatid, sabi na gano'n sa as for you, you were dead in your transgression and sin, in which you must believe when you follow the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit, who is now at work in those who are disobedient. So, mamili lang naman tayo, mga tao. Kapag ayaw niya sa Panginoon, of course, hindi yan susunod. Nagawa yan ng mga mundo. Verse 3, all of us also live among them at one time, gratifying the craving of our sinful nature. Sinasabi dito ni Paul, nung wala pa tayo sa Panginoon, wala pa tayo nakakilala, yung craving natin sa kasalanan ng mundo, sa nature, sa following his desire and thoughts, like the rest, we were by nature object of wrath. But because of his great love, laging mayroong kasi si Lord, anong tawag doon? Meron siyang laging remedy, meron siyang laging gamot, no, sa buhay natin. Tayo makasalanan ng una, ngunit binago niya tayo. Sabi niya lang, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we are dead in transgression. It is by God's grace. It is by grace you have been saved. Tayo ay naligtas, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng biyaya. Verse 6, and God raised us up with Christ and sealed us with Him in the heavenly realm of Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. Magitan ng biyaya at pananampalataya natin sa salita niya sa Panginoon, tayo ay mga nangaligtas. It is not from yourself, it is the gift of God. Ito yung nais ng Panginoon sa atin na kung magagawa lang natin lumakad, makalapit sa Panginoon, siya ang tutulong sa atin.
by His mercy, by His grace, tutulungan niya tayo. Verse 9, not by works. Kaya nga paglapit sa Panginoon, actually hindi naman mahirap. Ang kailangan lang, umakbang tayo. So, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us. Kung makikita natin yung plano ng Panginoon para sa atin, the best yung kanyang inandasa. 11. Therefore, remember that formerly you are a Gentiles by birth. Sinasabi niya dito sa mga video, ang Gentile kasi, ang gawa ng Gentile ay, sabi na natin makasanlibutan. And called are uncircumcised. In other words, hindi tuli, no? Kinakailangan ng mabautismo sa pangalan ng Panginoon, mabaptize sila ng banal na apo, yung Espiritu ng apoy ng ating Panginoon. By those who call themselves the circumcision that done in the body in the hands. Okay. Kaya nakakatuwa ito na may panahon pa tayo, no? Sabi pa nga ng sa scripture, redeeming the time because the days are evil. Panahon natin, madilim na, sama na pasama. Alam yan, nakita yan. Pero kung ano naglalabasan. Pero lagi tayong tumingin sa ating Panginoon. Our true identity, hindi sa mga kaibigan natin, hindi sa trabaho natin. Our true identity ay maging kawangis ng ating Panginoon. Diba? Sabi ganon, last two, na lang. Sabi pa niya dito, Ephesians chapter 2 verse 20, build on the foundation of the apostle and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone, sino ba the Lord? 21, in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. In him, you two are being built together to become a dwelling to which God lives by. Panginoon, gusto niya tayong panahan. Gusto niyang mag-dwell sa atin. Diba? Pero bago niya tayo panahanan, kailangan meron tayong pusong paglapit sa atin. Ang Diyos natin, hindi siya naman bilit. Kaya nga binigyan niya tayo ng free will. Diba? Meron tayong palayang will. Diba? Isi-share lang natin ang gospel nasa mga tao na natanggapin nila ang ating Panginoon. And para sa ating conclusion, no, makikita natin dito, lagi tayong tumingin sa cross of Calvary. No? Ating Panginoon ay namatay siya sa cross of Calvary, dala yung lahat ng ating mga kasalanan. No? Sabi nga naman, because of the cross and resurrection, we are children of the King. Lumabas tayo, sons and daughters of the Most High God, seated with Christ in the heavenly, given a promise that we will one day rule and reign with Him as heirs to the Lord. Tayo ay tagapagmana, mga kapatid. Bilang niya tayo anak, no? Hindi isang araw magmamana tayo. Lahat ng nasa Panginoon ay mararanasan. Diba? Kaya anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Ang sabi pa gano'n sa Ephesians 16, the armor of God, put the full armor of God so that you can take your stand against the devils. So, makikita natin, talagang dito sa ibabaw ng mundo, agree naman yan sila pastor, may two spirita na naglalaban, spirito ng kaaway, spirito ng Panginoon. Batas sa ating mga tao, especially kung tayo mga Kristiyano lang, dapat lagi natin tayo ng Panginoon. Sabi doon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added. Kung magagawa natin na, hindi naman sinabi ni Lord na ito lang ang gagawin nyo. Isik nyo lang ako unang-una. Eh, may kasunod yun eh. And all these things. Sabi, yung pangalawang hanapin, kung yan ay trabaho man, yan ay pangkabuhayan man, yan ay financial, etc., etc., basta unahin mo lang ako, in all these things shall be added. Diba? Mapalad nga tayo kasi hindi tayo nililingkuran sa panahon nila Peter. Kasi literal sila nung tawagin sila ng Panginoon. Ang sabi gano'n, Pedro, diba? Iwan mo eh. Ano bang trabaho ni Pedro? Iwan mo yung pangingisda mo and I will make you a
fishers of men. Higit pa pala doon yung pagkatawag sa kanya. Hindi ka lang mamalakaya ng isda sa literal, hindi mamalakaya ka rin ng kaluluwa sa Panginoon. In other words, mas tumaas yung katawagan niya. So nalaman ni Peter na yung true identity niya, hindi lang siya literal ng isda para ikabuhay nila, para ipakain. Yun pala, magdadala pala siya, maglalapit pala siya ng libo-libo kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Yun ang nakita niya, yun ang true identity sa Panginoon. At tayo rin sa hapon ito, yung summary, conclusion, diba? Hopefully makita natin yung totoong identity natin. You are in Christ, sabi ka na sa open scripture natin, diba? Ikaw ay bago ng Diyos. Diba? Tayo ay new creation. Pag new creation tayo, mga kapatid, alis si Lord, diba? Yung lahat, tuwing, para kang baby, alam mo yun, napakapayak. So, naniniwala ako, what you do every day proves what you are. Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, yung paglilingkod mo na ginagawa para sa Panginoon, ipuprove na niya kung sino ka. Halimbawa, yung ginagawa nito, nag-consistent tayo na nagpapatuloy natin ito kahit ilan tayo. Sa araw, i-bless the Lord ang buhay. And I'm sure, na-encourage tayong lahat sa hapon ito na Panginoon. Sabi nga, pagdating doon sa Matthew 13, ano ba, ano may Brother James to, sabi ng mga alagan, yung nagtanim siya, yung nagtanim siya ng palay. Pero, hindi naman sila nagtatanim ng panirang damo, tumubo. Sabi ng mga alagan sa kay Lord, Panginoon, kailangan maraming tabasin ito. Diba? Sabi ni Lord, wag. Kasi, panahon ng harvest, diba? Doon magkakaalam. Iiwalay ng Panginoon sa kanya. At yung huli sa kanya, ay sabi doon, dadalhin sa kamalig at susunod. So, at the end of the day, sa buhay natin, you are obeying the Word of God, you are following Christ, pinamumuhay mo siya, nakikita yung totoong identification mo, nakikita yung totoong identity mo, kung sino tayo sa parang ng Panginoon. Siyempre, of course, ginagawa natin maging sa labas. Dapat yun tayo. So, sabi Ginoon, di ba? At the end of the harvest time, hihiwalay. So, ang Diyos ang nakakalam sa tayo. But this message to us, naniwala ko na para tayo ay i-lift up yung faith natin. Mas mataas ang calling natin, mataas ang katawagan niya tungkol sa mga Kristo. Alright, so our true identification ay sa Panginoon tayo. God bless you. Ito na magtatapos ang short message. Ganda ng paalala, no? Na madalas ang iniisip natin, parang ang iniisip natin kung sino tayo o kung ano yung magiging tingin sa atin ng mga tao. At napakaganda ng reminder na hindi tao hindi sa atin, hindi sa ibang tao, hindi maging sa sarili natin. Because sino tayo sa harapan ng Diyos? Okay. Kahit sinong tanungin natin din, sino ba ang Diyos? Kahit sinong tao pwedeng sagutin kung sino ang Diyos. Diba? For us, parang iba na yung dating. So parang, sino tayo? Hindi sa kung sino ang Diyos. Kasi ang Diyos still, mula kila Moses, mula sa mga unang apostle, prophets, hanggang sa mga prophets, sa mga apostles, hanggang sa ngayon, He's still the same God. Okay? Kaya parang ang hirap na questionin kung sino ba ang Diyos. But right now, yung paalala sa atin na sino tayo? Iba naman yung tanong natin sa sarili natin. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Ano yung sabi nga, identification, katangian? Ano yung pagtingin? Pagkakakilanlan ng bawat isa sa atin. Ano yung magiging, pag sinabing Timothy, sa mga hindi tunay pa nakakakilala kung sino. Pag sinabing Timothy, ang may isip lang kung sino si Timothy no high school, no elementary, no college. Diba?
Kung sinabing Argel Linggo, ang may isip ng mga tao sa tunay na hindi nakakakilala kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Argel, ang mababanggit, sino si Argel noong una. For example, si Argel, siya niya, yung mahaba ang buhok, yung maraming tato, nagigitara, ayun si Argel. But, yun yung, kumbaga, yun yung nakikita ng physical na mata natin. But yung sabing identification, ng pagkakakilala, dito papasok yung kasabihan ng mga Pinoy na hindi nyo naman ako tunay na kilala. Di ba? Yung madalas na naririnig natin sa mga tao. Bakit? Kahit naman tayo, hindi natin lubusang kilala ang sarili natin. Tanging ang Panginoon lang ang siya nakakakilala sa bawat isa sa atin. And ito yung napakagandang reminder sa bawat isa sa atin sa hapon na ito. Na sa halip na ipakita natin, ito nga sabi din natin, ito nauuso ngayon, ipakita mo kung sino ka. Diba? So, sa halip na ipakita natin sa mga tao kung sino tayo, napakaganda siguro na hanapin natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kahit anong gawin naman natin sa mundo, kahit anong gawin natin sa harapan ng mga tao, may masasabi sila. Kahit na gaano kaganda ang gawin natin, kahit na gaano kapangit ang gawin natin, kahit na gaano kabuti ang gawin natin, ang tao hahanap at hahanap ng kung ano yung magiging butas ng bawat isa sa atin. Kung ano yung pangit sa atin, yun yung hahanapin natin. Hahanapin nila. Pag si Lord sa simula pa lang, alam niya na kung anong pangit sa atin. But through that, gumagawa ang Panginoon ng kaparaanan para tayo ay patuloy na baguhin. Yeah, sabi nga tayo yung mga bago ng nilalang, ang dati nating pagkatao ay wala na. Kumbaga, ano yung ibig sabihin nito? Para mas maintindihan natin lubusan. Para nag-basketball ka. Kaya, alam naman natin ang itsura na nag-basketball. Kaya, pawisan. Kaya, basang-basa yung damit. Anong gagawin mo? Para maging malinis ka. So, pari mo yung damit, na inabad mo, maliligo ka. Pagkatapos natin maligo, ano yung gawin natin? Para manatili tayo malinis. Ibang kasuotan na, ibang damit na, yung idadamit natin sa katawan natin. Para maging malinis tayo. Naligo tayo, tapos ginawa natin, yung ipinang-basketball nating damit, sinuot pa rin natin. Wala rin. Kaya nga ang sabi, ang ganda nung kanina may question dito sabi dito kanina ni Pastor Timothy, nagsisimula sa unang akbang ang tunay na pagsunod. Yung pagsunod, pwede nating palitan ng isang magbibigay ng malaking impact sa buhay natin. Nagsisimula sa unang akbang ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagkalinis natin, yung identity natin ay tunay na makikilala, mababago yan sa unang hakbang. Kasi ang daming tumatakbo sa isipan natin. Kahit natulog tayo, may pa rin yan. Kaya sa isipan natin, may mga tumatakbo pa rin. Kahit anong gawin natin, may tumatakbo sa isipan natin. But lahat ng yun, hindi ito magkakaroon ng katotohanan sa buhay natin kung hindi natin sisimulan sa isang akbang, sa desisyon sa buhay natin. Ganun din yung sinasabi ni Pastor Timothy kanina. Hindi tayo matututong, parang sinasabi natin, gusto ko na magbago. Sabi niya kanina, ginamit nga ni Pastor Timothy kanina, di ba? Na parang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabihin natin, gusto ko na magbago eh. For example, in a specific na bagay na pangit sa buhay natin, sasabihin natin, gusto ko na magbago. Pero, wala tayong ginagawang hakbang para lumayo, para pamalikod doon sa bagay o nakaugalian natin bagay. So kung hindi natin nahakbangan yung nasa isipan natin, walang mangyayari. Kaya napakalagang bagay nun. Sabi kanina, ulitin ko lang, ang sabi doon, nagsisimula sa unang hakbang ang tunay na pagsunod.
Yes, totoo yun, na madadapa tayo. Sasabihin ng iba, nasimulan ko ng humakbang eh. Pero bakit ganun pa din? Ito yung sa mga panghuling binanggit din ni Pastor Timothy kanina. Ang sabi doon, kung mararanasan natin to, balik tayo sa krus. Balik tayo sa krus na siya magbibigay ng tunay na kapayapaan at magbabalik sa atin, muling magpapakilala sa atin kung sino tayo. Hindi na pala ako namumuhay sa mundo. Namumuhay na pala ako para kay Kristo, para sa Panginoon. So, ibig sabihin, magbibigay ito ng direction ulit sa bawat isa sa atin. Ang ganda ng verse, no? And isa sinabi dito ni Pastor Timothy kanina, yung Matthew chapter 9. Yung about sa dalawang tao nagtayo ng buhangin. Ay, nagtayo ng bahay. Sa bato at saka sa buhangin. Sa Matthew chapter 9. Yung unang statement doon ng Panginoon. Ang sabi doon ng Panginoon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay natutulad. Sabi doon, yung statement, ang bawat nakikinig at nagsasagawa. Grabe, no? So, yung statement na mga binitawan ng Panginoon through Pastor Timothy, napaka-powerful. Napaka-makapangyarihan ng mga word na yun na dapat na we pray na patuloy na iparealize sa atin ng Panginoon kung gaano ito kahalaga. Okay. Bago ako magtuloy, may gusto kang i-share or meron akong question. Ano yung thought, ideas mo? Ano yung pagkakaunawa mo doon sa mga narinig mo? Paano ito magkakaroon ng epekto sa buhay mo? By the way, bago mo sagutin yung question, ilang years ka na nasa pananampalataya? Ilang years ka na umaten sa church? Or months? Yeah. 1 year na yan. 1 year or 1 year and a half? 1 year. Doon sa 1 year na yun, ano yung nakita mong dating Oka sa Oka ngayon? Doon sa magwa 1 year na mayroon kang tunay na relasyon sa Panginoon. Ano na, yung palagi noong time na. Yun ang palaging Lakers palagi. Lakers na. Baga, yung... Hindi, kung sige. Pag sinabi sa gantong oras, may service, gantong oras alas 8, sakto dapat, bago mag-alas 8, nandun ka na. Okay. Na parang pag sinabi, yung identification na parang pag sinabi Oka dati, wala yan. Kasi ako dati, yung dati ko kasi, wala akong oras. Pag niyaya ako, gigising na ako alas 10, alas 9. Late palagi. Yung ka dati, chick boy. Hindi na ako late palagi sa mga appointment. Nagbabago na. Yun, no? Dahil kay Lord. Yung dating Oka daw, nag-i-stalk. Ngayon yung Oka, stalker pa din. Stalker pa din, no? Pero stalker na ng word ni Lord. Hindi, stalker na ng word ni Lord. Tama. Ang ini-stalk mo na ngayon, yung salita ng Diyos. Oo. Di ba? So, ibig sabihin, yung identity, nagkakaroon ng pagkakakilanlan. Di ba? Naiiba. Nababago. Yun yung sinasabi, yung isang bagay na ngayon, na-share ni Brother Oka regarding doon sa identity. But sundan ko lang, gusto ko lang din i-share, pinakang testimony na rin. Dito sa new identification na ito, our identification. Sabi doon, yung identification, ito ay tumutukoy sa new creation. Diba? Doon sa sinabi sa first. New creation. Diba? New creation. Meaning, ano yung ibig sabihin itong new creation na to? Sabi doon, new creation, new perspective. Nagkakaroon tayo ng panibagong kaisipan, pag-iisip.
nagiging maayos yung pag-iisip natin. Na kung dati, pabara-bara tayo, bahala na. Diba? Bahala na kung ano mangyari. Batman. Diba? Bahala na si Batman. Bahala na si Superman. Ngayon, pinagpaplanuhan natin mabuti. Pinag-iisipan natin mabuti. Nilalatag muna natin lahat kung anong details, and then, pagkakaroon tayo ng check and balance. Kung ano yung kailangan, kung ano yung hindi na kailangan, alisin. Kung ano yung pinakakailangan, paidagdag. So, nagkaroon din to sa paano the way na paano tayo mag-isip. And then, sabi doon, new person. Bago na tayong tao. Iba na yung magiging tingin sa atin ng mga nakapaligid sa atin. Nakikita na nila, si Oka, ano na yan? Dati sumusunod kay ano yan. Ngayon, sumusunod na sa Diyos yan. Yun, no? Ngayon, talagang sumusunod pa din yan. Pero ang pagsunod na yan sa Panginoon. Sa Timothy, ano yan? Ganito yan eh. Makulit siya eh. Pero ngayon makulit pa rin. Ang kakulitan niyan, ipangaral ng pangsalita ng Panginoon. Makulit siya mangaral ng salita ng Panginoon ngayon. Dahil ayaw niya na matigil. Na matigil sa kanya kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Makulit siya kasi gusto niya rin ma-experience kung ano yung ginawa ng Diyos. Gusto niya rin ma-experience ng ibang tao kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Yeah. So, new person. And then, new purpose. Nagkaroon tayo ng layunin sa buhay. Yeah. Kung dati, namumuhay tayo para sa sarili natin. Ngayon, hindi na lang. Namumuhay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, ang ganda ng sinabi kanina na nagsisimula sa unang hakbang ang tunay na pagsunod. And then, balik lagi sa krus. Napakahalaga nung ano na yun, nung mga statement na binitawan na yun. Kaya nasabi pa kanina, ano ba yung nagbibigay ng impluwensya sa buhay natin? Yeah. Napakalaking bagay nun. Dahil sa influence na meron sa buhay natin, na-apektuhan lahat yun, yung tatlong yun. Yung perspective, yung pagiging new person natin, yung new purpose, na-apektuhan. Dahil kung ang nagbibigay ng influensya sa buhay natin, tama yung sinabi ni Pastor Tim kanina, madalas merong peer pressure. Yung peer pressure, yung PEER, yung pressure na nagmumula sa kaibigan, sa paligid natin, sa mundo. Napakalaking influence. Kaya napakalaking bagay na sinabi kanina na kailangan stand firm tayo. Na we are anchored doon sa salita ng Panginoon. Huwag natin hanapin ang ating kaligayahan, huwag natin hanapin ang ating identity, ang pagkakakilanlan natin sa maraming tao. Totoo yun, no? Yung identity natin, hinahanap natin sa mga tao. So, paano paraan? Minsan, yung pagko-compare, aware ba tayo doon? Gusto ko lang idagdag. Kaya tayo nawawala doon sa identification natin. Kung sino tayo, hindi natin madalas maalala. Once na ikumpara natin yung sarili natin sa ibang tao, nawawala yung identity natin. Kaya napakalaking influence ng mga tao sa paligid natin. Imagine, eto, narinig ko to. Ewan ko kung mag-agree kayo dito. O, ayun po sa Timothy. Sabi nila, di ba madala, ngayon yung word na, aware kayo sa word na sana all? Di ba? Ito pala, din, kung bibigyan natin ng malaking impact sa buhay natin, spiritual na usapan, spiritual na buhay, pagkakaroon din pala to ng malaking epekto sa buhay natin. Like, kukumpara na, parang paghahanap. Parang hinahanap natin yung wala sa atin na meron sa iba o yung meron sa atin na wala sa iba. Ibig sabihin, yung identity natin naapektuhan din. Kasi influence yun eh. Tama? Influence yun ng mga tao sa paligid natin. Kaya napakagandang paalala
sa bawat isa sa atin sa hapong ito, yung magkaroon tayo ng tunay na identity. At yung identity yun ay makikita natin. May experience natin yun mula sa Panginoon. At sa papaano paraan, sa pagbabasa din ng salita ng Diyos, at pakikinig sa salita ng Diyos. Masasabi ba natin sayang or kung nawala yung iba or na tayo lang yun dito? Hindi naman, kasi may kanya-kanya commitment kasi hindi natin nangyari. Yes. Totoo yun. Tsaka naniniwala din ako na may kanya-kanya tayo sa time frame ng Panginoon. Masaya ako, Brother James. So, kahit ilan tayo, mahalaga, di ba? Ito naman ay wala na sasayang sa Word of God. I really believe na kung ito na sa Word of God. Like, for example, si Sandra naman, di ba? Talagang kinakailangan na emotion and ng healing. Di ba? Dahil may katatapos lang. So, kinakailangan na quality time sa kanyang pamilya. At the same time, may meron na birthday ng anak niya. And then, yung iba, may mga kanya-kanya din pinagkakabalaan. Kanina si Ruth, si Apple, nag-message na may mga activity din sa church. And si Vicky ata, may activity din yung anak niya. May activity din, kasama niya anak niya. So, tingnan niya na normal na tao. Nagpapakita lang na bawat isa sa atin ay normal. Okay, dahil may mga normal na mga ginagawa sa buhay. Kaya, yun. Patuloy lang natin panalangin na kung ano man yung hinihingi nila sa Panginoon, ay patuloy nila maranasan kung ano man yung kanilang nilanais sa buhay. Maranasan nila patuloy ang pagkita sa Panginoon. And yung identity nila bilang isang anak ng Diyos ay ng bawat isa sa atin, na pagiging anak ng Diyos ng bawat isa sa atin, ay patuloy natin fully na may experience na ng bawat isa. Again, hindi ito naka-base kung gaano katagal, kung baguhan pa lang, hindi ito nakabase. Ito ay patuloy na nakabase sa biyaya at pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nabanggit din kanina ni Pastor Tim kanina yung about grace ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng to ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Sino ba naman tayo, di ba? Na talaga galing talaga sa alam naman natin kung ano yung mga pinaggagawa ng bawat isa sa atin kung tayo ay magkakasama pa. So lahat ng ito ay dahil sa biyaya talaga. So anything na gusto natin na panalangin, ipahagi or panalangin, prayer request. Dahil ngayon may finals pa rin ako pupuntahan eh. Mag-official ako sa championship ngayon. After nito. Very. Ikaw na mag-closing prayer, Pastor James, para sa mo na lahat. Diba? Anano mo pa na natin. Sige, close tayo sa prayer. Kung wala na. Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa inyong mga kamay. Anything, Panginoon, na mga daladalay ng bawat isa, ano mga Panginoon, ng mga nasa isipan ng bawat isa, mga dahilan para hindi maging balakid, para hindi kami makapagpatuloy sa atin sa Bible study, Panginoon, online Bible study na ito. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na umabot at patuloy namin kinikilala na ang inyong pandinig, ang inyong tainga ay handang makinig sa anumang mga kasakaloobin ng aming mga puso, Panginoon. At ang inyong mga kamay ay hindi maiksi para abutin ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay aming iniabot sa sino man, Panginoon, na aming mga kasamahan ko, alumni, Panginoon, na mayroong nararamdaman ngayon, anuman, Panginoon, ang kanilang karamdaman sa oras na ito. We declare, Panginoon, ang healing para sa kanila. Upon them, Panginoon, anuman, Panginoon, ang kanilang mga anumang lugar, anumang bahagi ng kanilang katawan
na hindi maayos na nagpa-function ngayon, Panginoon. We claim, Panginoon, and we declare na ito, Panginoon, ay kayo ay mayroong ginagawa, kayo ay kumikilos, at makakaranas sila, makakaranas sila ng kaginawaan sa kanilang katawan, Panginoon. Mararamdaman nila ang muling kagalingan, ang muling kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. And for Sandra, Panginoon, nais namin, Panginoon, na specify, Panginoon, na alam namin na hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ng sakit mula sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Hindi lamang sa Sandra, maging ang kabuuan ng Gregorio family, Panginoon, e patuloy namin nilalapit sa inyo na kayo ang siyang patuloy na yumakap sa kanilang buong sambahayan, patuloy nilang maramdaman ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, yung pagmamahal ninyo ang siyang patuloy na mag-unite, ang siyang patuloy na mag-bond sa pamilyang ito, Panginoon. And Lord, for Vicky, sa kanya natapos na operation, sa kanya surgery, Panginoon, salamat sa maayos na surgery, Panginoon, na makanyang naranasan mula sa inyo. And patuloy namin nilalapit yung speed recovery, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, na kanyang maranasan. Muli maging normal ang kanyang paglakad, ano man, Panginoon, yung pain na sa ngayon ay na-experience siya pa, dalangin po, O Diyos, na kayo ay kumilos doon sa bahagi ng katawan niya na dumaan sa surgery, Panginoon. For Melody, Panginoon, na nagsasaya ngayon, kasama ang kanyang anak, Panginoon, kanyang family, sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang anak na Panginoon na si Hart. Salamat, Panginoon, sa batang ito na patuloy na nagbibigay din ng joy sa family brigada, Panginoon. And for ilang years, Panginoon, na kanyang anak, salamat, Panginoon, sa faithfulness ninyo sa buhay ng batang ito. And dalangin po, ang batang ito ay lumaki na mayroong pagkakilala at pagkatakot sa inyo at respeto sa kanyang mga magulang at sa mga taong nakapaligid sa kanya, Panginoon. Kaya maraming salamat. At sa bawat isa sa amin na naka-attend ngayon ng online Bible study, salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos. And alam naman namin, Panginoon, through technology, marami pang makakarinig ng inyong salita, Panginoon. Kanilang mababalikan ang mensahe ninyo sa oras sa araw na ito na inyong ibinahagi ng aming kapatid, Pastor Timothy, Panginoon, na inyong ginamit sa araw na ito bilang daluyan ng inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya kung paano nyo kami pinagpala sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, na sa mga mag-review, sa mga kapakinig pa, mga kapanood ng Zoom meeting na ito, Panginoon, mamaya, bukas, o sa mga darating na araw, ay i-bless nyo din sila, Panginoon, kung paano nyo kami i-bless sa oras na ito. Kaya, lahat na ito, ay sa inyo namin patuloy na binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ganda sa mga susunod nyo pang gagawin. Yes.